Ah, Magandang umaga po sa inyong lahat. Heto na naman po ang Mother Paring na lagi po akong nangungusap sa inyo. Pero pag nanamnamin niyo po aking sinasabi, may matututuhan kayo. At kung sa karamdaman naman po, patuloy mo siya. Sa karamdaman naman po, kayo ay mapapayuhan ko. Madudugtungan ng buhay. At merong mababago. At may mararagdag sa inyo. Kaya nga po, hindi ako nagsasawang magpakita sa inyo araw-araw. Dahil ito po ang mission ko. Alam niyo naman, 85 years old na ako. Talaga pong ginagawa ko na lang po na mission. Pero sinasakripisyo ko po na iginagapang ko para maintindihan ng tao. Ang una ko pong ibabahagi sa inyo sa May 8, 2026. Itong mga gawain natin sa mga pagpapamilya. Ang una ko pong target ngayon eh, sana naman po, pag hindi nyo naiintindihan ng isang bagay, huwag po kayong papanik, huwag po kayong magpapayo, huwag po kayong kakampi. Kasi ako na nga po si Mother Paring na magbabalita sa inyo. Pag hindi po maganda ang gawa nyo, hindi rin po maganda ang ganti sa inyo. Pag po kayo ay siningil na, naroroon nyo na po maaalala. Kaya po number 1, sa araw ng May 8, 2026, yan pong gawang hindi tama, huwag natin gagawin sa kapwa natin. Kaya ako po'y nagsasuggest sa inyo dahil eto na nga po ako sa dulo ng mundo. Abutin na po natin, arukin na po natin lahat kasi tayo pong lahat. May isa ka tayong kapupuntahan. Ano yun? Yung katapusan ng buhay. Kung tayo po ba ngayon ni kayo ay mahabol ko sa aking mga pangungusap, hindi po ba napakaganda? At saka po, kung sakali man na nagawa na natin yung ganong mga bagay na paninira sa kapwa na hindi naiintindihan, nagkakampi-kampi, huwag na po natin gawin. Makapupuntos po tayo. At saka hindi lang po yun. Gaganda po ang hakbang ninyo ng buhay sa mundo. Kaya Mother Paring ng Bulacan po, hindi nasasawang nakikipag-usap sa inyo. Kahit na po ba, kahit minsan siyempre, hindi po ang lahat ng tao ay perfecto. Hindi po lahat ng tao ay husto sa paningin sa kanilang pinanunood. Pero ako po, heto po, lantad po ang mukha ko. Dahil ito po lahat na ito, napagdaanan, napagtiisan, napag-aralan, naguhitan. Kaya ngayon po, ginagawa ko naman po ibahagi sa inyo araw-araw. Hindi lamang po sa sakit ang aking tinatarget sa tao. Hanggang ako po ay nakaupo dito. Hanggang ako po ay binibigyan ng Diyos ng hininga. Ng konting lakas. Kaya nga po, madalas din po ako ay nalulungkot. Dahil itanong niyo po sa akin kung bakit. Para po ba po sa Barile, malapit na sa hulmahan. Kaya po kung sakali man, sana naman maintindihan ninyo. Kasi kapag halimbawa mo po sa isang pamilya, nakilahok sa inyo, tapos po, nagkakaroon po sila ng hindi pang unawa at hindi sila inuunawa at may mga malayo po ang kakayanan pagkatao. Sana po sa araw at oras nito, ako naman po sana'y makapagbahagi sa inyo ng kapraso. Kung ang tao po ay nauwi sa inyo, pag-aralan niyo pong mahalin, tulungan, itanong niyo po sa akin kung bakit. Kasi po, iyan po ang inakta sa inyo ng Diyos, iyan ang para sa inyo. Kaya kung sakali man ako si Mother Paring, hinahabol ko lang po kayo. Sa lahat po ng aking nalalaman, pinaliliwanag ko po sa tao. Pero talaga po ang aking sa panggagamot. Ngayon po, halos nilalahat na po ito. Ito po sa good manners and right conduct. Naroroon tayo. At ito rin po, doon sa mga salitang something wrong, something lesson, ito na rin po yun. Lalo-lalo na po sa mga tao na walang ginagawa, kundi magkaroon ng husgaduhan, higantihan. Ako na po ang umaharap sa inyo sa pagkakataon na ito. Sana naman po, makinig lang po kayo. Kung halimbawa mo, nakatanggap kayo ng pera at magdidimandahan kayo, sana po magsuklian na lang kayo. Unawain niyo po ang bawat isa. Ako na po ang magsasabi. Napakaganda po ng magiging daloy ng buhay niyo.
Kung sakali man po sa araw na ito, ipinaklip ko po na sana huwag kayong dimandahan ng dimandahan, huwag kayong higantihan ng higantihan. Maigsi na po ang ating buhay. Isa na round po ako doon sa tinamaan dahil ako po 85 na. Ano pa po ba mararating? May konting nga lang po akong swerte dahil nakagagalaw pa ako, nakatatayo pa ako, nakakarinig pa ako, may mata pa ako. Kaya halos po na ako naninikluhod sa inyo na sana po itong naging karanasan ko ay maging karanasan ninyo. Dahil madalang po ang magkapagsasalita ng ganito. Kaya nga lang po ako nagkaroon ng magandang pagkakataon. Isa po akong nautusan at ginawa ko po lahat. Yung utos sa akin, sinunod ko. Pinako po ako ng 15 hanggang sa ako po ng gamot. 44 na taon na po ako ng gagamot na naririto pa rin ako sa harap ninyo. Kaya bumabati po ako sa inyong lahat na sana yung aking mga sinasabi sa karamdaman, sa pag-ugali, sa pakikisama, sa lahat ng bagay, takbo ng buhay, mother pa rin po ng Bulacan, hindi po nagsasawang mapaliwanag sa inyo araw-araw. Pumalakpak naman sana kayo kung kayo ay nasiyahan sa aking sinabi. Ngayon, ang ating po tatalakayin ay maganda na po yun. Point 1 na po ako doon sa inyo na may babaguhin po tayo. Ang nanaisin ko po, number 1 po, pasensya kayo kung binalikan ko. Pag hindi nyo naiintindihan, huwag niyong papasukin o ano paman. Number 2, pag hindi kayo kinakausap, huwag kayong sasagot. Number 3, lawakan po ninyo ang inyong isip dahil ako na po nagsasabi sa inyo na maiksi lang po ang panahon sa atin. Kaya po, ganun din po sa paghahanap buhay. Ang hanap buhay po natin, halos laging iba-iba, humina, iba na naman, humina, iba na naman. Talaga pong tinataguyod lang po na para pong lagari ang ating buhay. Pero sa ating pong mga dasal, sa ating mahal na Panginoon, hindi naman po tayo pinababayaan. Kaya po ang tanging kong masasabi sa inyo, lumugar na po kayo sa sinasabi ko at hindi po kayo malilihado. Ngayon, ako po may ipapakita sa inyo at ito po inadiscover ko. Ito po ang suro-suro. Ipinakita ko po sa inyo. Ito po suro-suro. Pag halimbawa mo, kumakati ang tenga nyo. Pag halimbawa mo may tutuli kayo, hindi kayo nakakarinig, ito po pipitasin nyo. Tapos po, pipitas kayo ng 4. Ilalaib nyo po ito sa shilane. Ipapatak nyo po sa tenga ninyo ito. Ito po, nagkakaroon ng patak na 48 patak. Nagkakaroon po, may bisa po yan. Sa kumakati ang tenga, hindi nakarinig. Basta po, sa sinasabi ko na ito po'y subo ko na. Sa naniniwala. Kasi kung hindi niyo paniniwalaan na sa aking sinabi, wala po tayong magagawa. Kasi kaya nga po nagpupunta dito mga tao naniniwala sila. Ngayon po, yung taong hindi naniniwala, hindi po naniniwala sa ganito. Kaya ako na po ang may sabi sa inyo. Una po sa lahat, ang paniniwala ng tao sa aking ginagawa. Iyan po, kaya sila nagpupunta dito. Kaya naman po, sa biyaya naman po ng Diyos na, may gumagaling po. Meron naman pong hindi gumagaling at dahil yun na po ang paraan para sila bawian ng buhay. Doon ang magwawakas, palakpakan nyo naman yan. Kaya ako po hindi nagsasawa. Pero ito po ang topic ng aking anunsyo ngayon sa May 8, 2026. Ito po suro-suro. Kaya kung sakali ba po na kayo merong kung kayo mong may nararamdaman sa taenga, ako na po magsasuggest sa inyo. Kasi po, ito, ating tenga, natutuyo po yung ating ugat. Natutuyo din po yung ating salamin ng taenga. Kaya po, ang nagaganap, pag kayo po'y sobrang kalikot ng kalikot, nabubutas po yung banban. Kaya po, kung sakali man at mayroon kayong katanungan tungkol sa taenga nyo, hindi po masamang magsangguni kayo at nakahanda po ang aking nalalaman suro-suro. At ito po, 40 years ko na pong ginagamit ito. Kaya nga po ito inalaga ko. Kaya ito po nilalaan ko sa mga tao. Marami po ako nito. Nagbibigay po ako, nagpapatanim ako sa kanila para ang dahon po nito, ang katimbang 350 sa Oregon ointment sa tenga. Pero po dito ito libre. Baka po kayo magkamali ng pandinig na 350. Ang halaga po nito, isang dahon nito, mahalaga sa buhay ng isang tao. Matapos po ako nagpaliwanag sa inyo na binalikan ko po ang kapraso tungkol sa mga
sa mga karamdaman. Itong pong karamdaman natin, napakaganda po ng biyaya. Ito pong langis ng niyog. Sa bawat tahanan po, maglangis po kayo. At ito po, nang madiscover ko, buhat ng aking manggamot, kapag kayo umiinom ng langis 15-30, 4 na kutsara, 15. 30 of the month, another 4 na kutsara. Ibig po sabihin nito, yung nagkukulang po na langis sa ating katawan, sa tuhod, sa tenga, yung naninigas na nagkakaroon ng stiffness, maganda po ang dalaw. At ang number 1 po nitong naalagaan nyo po ba sa loob ng tiyan? Lalo-lalo na sa colon, yung hindi mautot. Kaya nananawagan ako sa inyo na hindi kailangan hindi kailangan ng pamamaraan. Ang intindihin nyo, yung gagawin, intindihin ninyo. Ang langis po ng niyog para po maiwasan ninyo ang colon cancer. Uminom po kayo ng langis, wag po kayong mag-atubili, wag kayong matakot. Kasi napakahirap po nang mabutasan kayo ng bituka. Malalaki o mababae, napakadepekto po nito sa mga lalaki. Kasi po, ito umi-epekto po sa kabyak sa right side, sa ihian ng kalalakihan. Kaya nga po, dapat ninyong maintindihan ang aking sinasabi kasi wala na pong magsasalita sa inyo nito. Kaya lang po, ako, naririto, dahan-dahan pong dililigtas sa akin yan para ako po, kahit hindi po kayo pumunta dito, nakakaagapay po ako yung mga taga-malayong lugar na hindi naman po lahat ay makararating dito, napakahirap po ng pera. Kaya kung kayo nakikinig, tumatayo po ako sa inyo na huwag po kayo mag-atubili. Naririto po ang aking magandang mga pagpapayo, lalo-lalo na po sa diabetes. Huwag po kayong magpabaya na hindi uminom ng langis kasi yung pong gamot na iniinom nyo, nakaipon lang po dito. Hindi pa po yan, hindi pa nyo alam. Kapag po kayo naipon dito, yung bakterya na yan, namamaga ang paa, minamanas, di na makalakad. Kapag kayo po uminom ng langis at saka po kayo naglabatiba sa sarili ninyo. Hindi po ako nang hihinawa, hindi po ako nang hihina na magturo. Kaya lang po, talagang ganyan ang sasabihin ko sa inyo. Mahirap pong magdunong-dunongan sa isang tao na lalapatibahin mo, lalo't hindi tama at wala sa pamamaraan. Mali po yun. Kaya po, kung sakali na kayo nakarating dito, pag-aralan nyo po sa pamilya nyo, hindi po sa ibang tao. Mahirap pong manggamot sa ibang tao kasi po, tinulungan mo na mapapasama pa kayo. Bukod sa roon, iyan po yung mga sakit ng mga tao. Dito po, ang nakararating, puro po nang galing sa ospital. Mga kapatid, parakpakan yan. Wala pong nagpunta rito na hindi nang galing sa ospital. Sa dugo, sa psoriasis, sa PCOS, sa fistula, puro po sila nang galing sa ano. Ngayon, ayaw po nilang magpa-opera. Kaya po naririto sila, humihingi po sila ng payo, pero hindi naman po ako nagsasabi. Kaya nga po pala, idadamay ko rin po ngayon, mga kababaihan. Heto ang mother pa rin. Siguro ngayon nyo lang maririnig itong paliwanag ko nito. Hindi ninyo alam kapag mahina kayong uminom ng tubig, doon sa basurahan ng inyong dumihan, may naiipon, may naiiwanan. Hindi nyo po alam yun, na pag po dahan-dahang naipon na doon yun, iyon na po ang pinagmumulan ng PCOS. Yung bato, number 2. Yung po sa myoma. Ayan po kasi butas ng ari ng babae, nasa ilalim naman po yung sa dumihan. Magkaano lang po yan, magkasunod lang po yun. Kapag po naiwanan sa bawat sulok at unti-unting may naipon sa loob, iyon na po ang pinagmumulan ng myoma, ng PCOS. Kaya po kung sakali man narinig nyo ito, wag na po kayong magkusisa dahil ibinurgar ko na po iyon. Dahil iyon din po ang inaano sa hospital. Kaya po ang tangi kong masasabi sa inyo, ang pag-iingat po inyong gagawin. At napakalaki pong bagay. Ang kumpleto ng tubig. Ang kumpleto na hindi lahat ay kinakain.
Palakpakan niyo naman yan. Hindi po lahat. Basta po ang tangi ko masasabi sa inyo, ganyan po pala buhay. Para po humaba ang buhay mo at makasama mo ang pamilya mo at nang hindi ka ganong mahirapan, lahat po na yan aayusin nyo. Kaya ang masasabi ko sa inyo mga kapatid, hindi basta-basta ganyan lang ang mabuhay. Kaya kung sakali man na ako'y nangungusap sa inyo, sana'y maunawaan ninyo ang lahat ng aking idinidilig sa inyo. Ang nagaganap po sa akin, para po akong halaman, para po kayong halaman, na araw-araw po dinidiligan ko ng salita na kung gusto nyo lang naman pakinggan. Kung ayaw naman nyo pakinggan, salamat sa inyo. Pero magkaganon pa man po yun po itong calling ko. Kaya po ako naririto na Mother Corning ng Bulacan. Araw-araw po namamanhikan sa inyo na sana meron kayong mapulot sa akin sinasabi dahil marami po tayong babaguhin. Marami po tayong pupulutin. At kung sakali naman po nagpunta kayo dito, marami po kayong mapupulot. Kaya kung sakali man, naninais niyo ako na makita, kasi po marami pong nagpupunta dito, hindi naman po magpapagamot. Nagpi-picture lang po kami. Kaya po ako'y nagpapasalamat sa mga taong nagpupunta dito na yun po marami. Ala na pong sakit yung iba, gusto lang po, napapanood ako, gusto ako makita ng personal. Salamat sa inyo ha, sana huwag kayong mababago. Pero ako, ang aking itsura ay bagong-bago na. Dahil kumbaga saan matanda na ako. Salamat sa inyo, magandang araw sa inyo at mahal na Panginoon, ikaw na po humawak sa akin, sa lahat ng pumupuntang mga tao. Mapangalagaan ko po sana sila at sana po may mapulot sila ng magandang mga pangungusap na aking binitiban. Hindi ko na po pakahabaan, may mga bisita po ako ngayon na iistimahin ko po sila at titignan ko po kung ano magagawa ko. Basta po, maraming salamat sa inyo. Bye-bye po, bye. Love ko po kayo. Kami kayo. Taga saan kayo? Nueva Ecija po sila. Nueva Ecija. San Leonardo po. San Leonardo, Nueva Ecija po sila. Sige po, bye-bye lang po sa lahat ng nagpe-Facebook, Mother Corning.